Hello guys, good morning. Andito na naman ang inyong likod, kay Juan Magsasaka. So guys, mga kasaka, ngayon ay may panibago na naman tayong vlog gagawin. At ngayon ay susubukan ko magtanim ng grapes, yung red cardinal. At ito na nga, papakita ko sa inyo yung pamaraan paano buhayin tong red cardinal. Meron kasi akong order na cutting, so hindi pa siya, yung binili ko siya hindi pa siya miscible, wala pa sa sibol. At ito na nga, papakita ko sa yung cuttings natin na grapes, pero meron na sang sibol. Paliwanag ko sa inyo kung paano ko siya, ano yung pamaraan na ginawa ko para sa ay mapasibol. So yun guys, mga kasaka, huwag nating patagalin pa. Tara at ako yun yung samahan. So ayan na nga mga kasaka, ito kumuha ako ng vermi. Ayan yung pinagkuha na natin, at maglalagay tayo sa sa plastic bag na yung ilalagay natin na cuttings na grapes, yung red cardinal. Subukan natin siya. At itong na nga, meron na akong nasimulan na ilagay sa plastic bag. So mapapansin nyo, ito po ay mix 1:1, isang part na carbonized rice hull, saka yung ginawa ko na, pinuro ko na isang part na vermi. So ayan, mapapansin natin buwagag siya. So makikita nyo naman sa aking vlog na kung anong mga kahalagahan ng carbonized rice hull, lalo na dito sa itatanim nating red cardinal. At ito na nga yung carbonized rice hull na yung naluto natin. Ito, ayan, ito isang puro carbonized to. Ayan, ito na siya, o yung inuling na ipa. Ayan, o. So ayan na, nakakuha na tayo dyan. Na-mix ko na. At ayan, tatanim natin yung grapes na na natin, pinasibol. Ngayon yung grapes ay ganito, binabad ko siya ng 48 hours sa tubig. So pakita ko yung grapes. So ayan mga kasaka, ito yung grapes natin. Binabad ko muna siya sa tubig, pero ibinalot ko rin siya sa papel, yung sa karton na binasa natin, at ibinalot natin to, nilagay natin sa shaded area, dun sa hindi na iinitan, tsaka dun sa hindi nagagalaw. Ayan, so nilagyan natin ng tape, binalutan natin. May mapansin natin mayroon siyang plastic. Yan. At ito na nga, sumibol na siya after 5 days, 48 hours kong binabad. Tapos nilagay ko pa sa ganito, binalot ko. Yan, meron na siyang, yan yung color green na yan. So pwede ko naman na siyang tanggalin. Wait lang mga kasaka. So ito na nga mga kasaka, meron ng ilang sibol. Ayan, mapapansin nyo. Ayan na. Ito pa. So yung iba hindi pa, kasi 5 pa lang siya 5 days. Pero ilalagay ko na siya dito na natin sa paugatin. Ngayon pag ito ibinaw natin, nilagay natin dito sa ating plastic bag na may mix yan ng vermi saka carbonized rice hull. Puro na ito na vermi. At mga 2 inches po yung lalim na ilalagay natin. Kuha tayo ng sample. So ito na nga mga kasaka, 2, 4, 6, 8, 10 pieces. Ayan. At mapansin natin may sumibol na agad. So ilalagay na natin to. Ayan. Bali 2 inches yung kanyang lalim na ilalagay natin. Ito ibig sabihin hanggang dito.
Yan, itong daliri natin, 2 inches natin yan. Yan, mga ganyan sa kalalim. Yan, hanggang dito sa pinaka node. Itutusok lang natin siya. Yan. Yan. At ilalagay natin siya sa, siyempre dun sa hindi nagagalaw, dun sa hindi sa may istorbo, para magtuloy-tuloy yung pag-ugat niya. Mapansin natin, akala natin is yung structure niya talaga ay hindi naman siya mukha siyang bulok na, pero kapag inano mo siya, tinalupan mo siya, green siya. Ganun lang talaga yung itsura ng ano. Saka eto pa, pagtatanim, kung saan nakataas yung node, ayan o. Ayan. So pag ganun siya, hindi ganun pabaliktad yung cuttings. Yun yung palatandaan kung alin ang pinakapuno niya. Ilalagay na natin yung ibang may sibol. Tingnan nyo siya, mukha na siyang bulok, pero yan. Ayan o. Pero buhay siya. Ganun talaga yung ano niya, structure niya. Yan. So ganun lang. At syempre, alam nyo ba na ang grapes medyo ano to, ayaw niya sa masyadong matubig. Kailangan sa sandy loam siya. Dahil nga dito ay clay loam, lalawakan pa rin natin siya ng carbonized rice para siya ay buwaghag. At ito, isang beses, isang araw lang natin didiligan. Pwede natin idilig yung hugas bigas, yung pinagugasan sa ano, isang beses lang sa isang araw. Kapag ano na siya, dahil nga siya ay ayaw niya ng masyadong matubig, kapag may ugat na siya, kahit once a week lang. And then after a month, pag mayroon na siyang leaves at yung pinakakaway niya, pwede na natin siyang ilipat sa ano, sa nasisikatan ng araw, sa ano na, sa lawad na. So sa ngayon, dahil ito ay ngayon pa lang natin itatanim, lilipat natin sa siyempre dun sa shaded area. So ayan na nga. At kailangan pa natin yan, kailangan natin ay nasa 2 inches lang yung ating na ibabaw. So ang kailangan pa natin ay 6. So update ko kayo later mga kasaka. So ayan mga kasaka, dito ko sa inilagay yung ating ubas. Ayan, so hindi nagagala o yan, ewan ko pa kung magalaw ng mga manok yan dito sa loob. At hihintayin natin na siya ay sumibol. At ayan, sana naman makapagparami tayo nito. So wala sa lugar namin ito, susubukan ko na makapagbuhay ng ganitong red cardinal grapes. Ayan, ewan ko lang maggalaw pa yan. So, may sibol na sa atin, sa loob ng 5 araw dalawa, at yung iba ay hindi pa. 2, 3, ayun, meron pala oh, maliit pa lang yung sibol. So yun lang mga kasaka, maraming salamat sa panonood sa aking channel. Ayan. At syempre sa bago sa aking channel, huwag natin kalimutan na mag-subscribe and click notification bell, share and like sa ating YouTube channel, Kaywan Magsasaka. God bless guys, bye bye.